Hello everyone! Welcome po sa ating channel. My name is Yung Isnara at kung bago ka lang dito, I usually do a lot of disaster risk reduction and management videos. At kung minsan din, meron din tayong mga videos tungkol sa ating lahi na igurot and mga opinion tungkol sa mga kaganapan sa ating buhay. Pero syempre, inuuna natin ang disaster videos and isa ito sa mga gusto nating iparating sa inyo kasi may mga nagtatanong nga gaya ng nasa title, sino ang vulnerable? Join me po at sa mga bago dito, sana po pag nagustuhan nyo po sana ang video na ito, mag-iwan po tayo ng like at pa-subscribe na rin para maabisuhan kayo kung meron ng tayong video sa mga susunod na araw. At sa mga nagbabalik naman, salamat po sa inyong pagbabalik. So, una sa lahat, alam ko napapansin ninyo, bakit ba sinasabi nilang vulnerable ang ating mga health workers, mga doctors sa COVID-19, di ba? Sabi nga, unahin natin sila, A1, kung ating babalikan, A1 sila sa vaccination ng ating gobyerno kasi sila daw ang pinaka-vulnerable sa COVID-19. Bakit kaya? Parehas din po yan kung bakit natin sinasabi na ang mga walang tirahan ang siyang pinaka-vulnerable sa isang typhoon o sa malakas na ulan. Bakit kaya? Okay? Para maintindihan natin ito, kailangan muna natin malaman kung ano ba ang ibig sabihin ng vulnerability. Okay? Vulnerability, sa mga bago dito, meron na po tayong nagawang video tungkol dyan. Kung maaari, pakiclick na lang po yung link sa taas para mas ma-explain natin kung hindi nyo pa masyadong naiintindihan ang ibig sabihin ng vulnerability. Ayan po. Pero sa video na ito, let me just summarize it all. Vulnerability, ibig sabihin, ang pinaka-vulnerable, ibig sabihin yan, siya ang pinakamahina sa isang hazard na tinutukoy natin. Okay? So, balik tayo ngayon. Bakit nga ba vulnerable ang A1 sa COVID-19? Ayan. Hindi naman sa sinasabi natin pinakamahina ang ating mga health workers or doctors laban sa COVID-19. Yun nga lang, there's a circumstance, gaya ng definition natin sa vulnerability, it's on the circumstance. Ibig sabihin, nasa sitwasyon. Lalo't sa sitwasyon ngayon, ang ating mga nurses at ang ating mga doctors ang siyang nangunguna para lumaban sa COVID-19. Sila po ang nai-expose sa mga talagang natutukoy na positive cases natin. Kaya napaka-vulnerable po nila kapag COVID-19 ang pag-uusapan. Ibig sabihin, maaari na sila ay madapuan ng COVID-19 dahil sa sirkumstansya na sila ang humaharap sa mga positive patients natin. Kaya sila tinatawag na most vulnerable group ngayon kung ang pinag-uusapan ay COVID-19. Paano naman ang mga walang bahay? Bakit natin sinasabing ang mga walang bahay ang siyang vulnerable naman kung ang pag-uusapan ay typhoon? Siyempre po, kapag may typhoon, malakas ang hangin, malakas ang ulan, kung yung mga walang bahay na ating mga kababayan ay natamaan ng typhoon, sigurado po yan, magkakasakit sila at yung iba pa, nagkakaroon ng problema sa kanilang pagkain at mga iba't ibang pangangailangan, kaya't sila po ang unang-unang nadi-disaster pagdating ng isang typhoon. So, in summary guys, it's not just about the weakness or yung kahinaan mo, no? It's also the circumstance. Sabi ko nga kanina, ating mga doctors and nurses, dahil nga sa pangyayari na pandemya na ito, sila ang nagiging vulnerable kung COVID ang pinag-uusapan. Kung sa typhoon naman, dahil sa lakas ng hangin ng typhoon, dahil sa ulan na dulot ng typhoon, ang mas madaling naapektuhan ay ating mga kababayan na walang bahay. Okay? Yan po.
So, parehas po ang takbo niyan sa ating A2. Ano ang A2? Pagbabakuna ang pag-uusapan. Ang A2, mga kaibigan, yung mga senior citizen. Okay? Ito naman po ay hindi na sa circumstance. Ito na po ay dahil sa characteristics. Alam naman po natin, ang mga lolo at lola natin, may kahinaan ang resistensya ng katawan. Kaya po, malamang sa malamang kapag nakaharap sila ng COVID positive patient, madali silang madapuan din ng sakit. So, sila po yung second priority sa ating pagbabakuna. Pangatlong priority sa pagbabakuna, ang ating mga may comorbidities, ibig sabihin yung mga may sakit. Siyempre po, kapag may sakit ang isang tao, ang kanyang resistensya nanghihina na rin at madali na rin siyang dapuan ng ating problema ngayon na COVID-19 virus. So yan po, kaya po sila tinatawag na vulnerable groups. Depende po sa hazard na kinakaharap. Sa ngayon nga po, sa pandemya, ang pinaka-vulnerable ang ating mga doktor sa mga hazard na typhoon, sa flooding, ang pinaka-vulnerable group natin dyan, yung mga kababayan natin na walang magandang tirahan. Ano nga ba ang mangyayari kapag pinabayaan natin ang ating mga vulnerable groups? Siyempre po, kapag ang grupo ng tao na vulnerable na ito ay ating pinabayaan na humarap sa hazard na wala tayong ginawa, malamang sa malamang, isang disaster po ang mangyayari. Okay? Again, sa mga bago po dito, mayroon po tayong video din dyan tungkol sa disaster. At kung inyong mamarapatin, may definition po, may examples. Pasyalan nyo lang po ang video na yan para mas maintindihan natin ang definition ng ating disaster. So, ibig sabihin, kapag ang ating mga A1 laban sa COVID-19, pinabayaan natin, hindi natin binigyan ng PPE, hindi natin binakunahan, malamang po magkakaroon ng disaster, maraming mamamatay na health workers natin. At kapag walang health workers, ibig sabihin tayo mismo bilang mga ordinaryong tao, delikado na makaranas ng disaster na dulot ng pandemic. Sa kabilang dako naman, kasi na-sample na rin natin yung mga walang tahanan kapag pinabayaan natin. Kasi nga vulnerable sila sa typhoon. Kapag pinabayaan natin, hindi natin tinulungan. Kapag nagkaroon ng malakas na typhoon, syempre, apektado sila kasi nga wala silang magandang tirahan. Magkakaroon yan ngayon ng isang matinding disaster. So what do we do, ladies and gentlemen? Sabi ko nga kanina, it's the part where we should, or lahat tayo magtulungan, we do the prevention and mitigation measures. Kaya nga sa ngayon, ang inuunan natin sa pagbabakuna ay ating mga A1 vulnerable groups or ating mga frontliners, mga nurses, mga doktor, para kung safe sila, maaari nila tayong tulungan kung nagka-COVID tayo. At may iwasan natin ang malagim na pangyayari nga na tinatawag na isang disaster. Sa mga vulnerable naman sa typhoon, syempre po, ang pinakamaganda, i-evacuate agad sila pag may parating na bakyo. Kung wala man tayong relocation site sa kanila, at least man lang i-evacuate natin sila bago pa man dumating ang typhoon. So, ayan po, maliwanag na po, sana maliwanag na po kung sino or bakit natin tinatawag na vulnerable group sila. Depende po talaga sa hazard. Kasi nga, mga doktor yan, for example, mga doktor, mga nurses yan, malalakas yan. Sabihin natin, malamang hindi sila vulnerable. Nagkakamali po kayo.
Sila po ang pinaka-vulnerable kapag ang pinag-uusapan ay COVID. Ganon din po, ang pinaka-vulnerable naman kapag ang pinag-uusapan ng typhoon ay ang ating mga kababayan na walang magandang pamamahal. So yan po ang ating sagot tungkol sa tanong na sino ang mga vulnerable at paano nalalaman ang vulnerable. Sana may natutunan kayo at sana mag-iwan kayo ng like, pa-subscribe na rin para mas ma-inspire tayong gumawa pa ng mga videos na katulad nito. Again, my name is Yong Isnara at maraming salamat sa panonood. Pabuhay ka. Hindi nga rin mala ang sakit naman ka na may duda di malak ni dek na madip ka na ni nan